Kapag pinag-uusapan ng NBA free agency, automatic na pumapasok sa isip natin ang mga malalaking pangalan, mga dating all-stars, proven scorers, at mga players na kayang magbago ng isang franchise. Pero habang abala ang mga teams ngayong off-season, may mga players din na tahimik lang na naghihintay ng pagkakataon. At baka isa sa kanila ang maging isa sa mga pinakamagandang value signing ngayong off-season nga. Hindi sila mga household names at hindi rin sila ang mga tipo ng players na makikita natin sa headlines sa araw-araw. Pero kung mapunta sila sa tamang team at tamang sistema, maaari silang maging malaking bahagi ng isang NBA rotation. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang tatlong low-key free agents na sa tingin ko ay dapat pansinin ng mga NBA teams. Unahin natin si Bruce Brown Jr. 29 years old na po si Brown at noong 2025 to 2026 season ay nag-average siya ng 7.9 points, 3.9 rebounds, 2.1 assists, and 1 steal per game para sa Denver Nuggets. Kumita siya ng around 3.1 million noong nakaraang season. At kung titignan mo lang ang mga numbers niya, baka sabihin mo, bakit naman pag-uusapan to? Pero yun mismo ang dahilan kung bakit interesting si Bruce Brown. Hindi na siya yung dating Bruce Brown na candidate para sa 6th Man of the Year o yung defender na kaya mong ipagawa halos lahat. Pero solid choice pa rin to kung naghahanap ka ng player na defender sa wings or sa mga guards off the bench. Hindi siya superstar pero kaya niyang punan ang maraming pangangailangan ng isang team. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Una, mahusay siya off the ball. Hindi niya kailangan hawakan ng matagal ang bola para maging useful. Marunong siyang mag-cut, mag-relocate at gumawa ng mga tamang pasa. Kaya rin niyang sumalaksak papunta sa basket whether siya ang may bola o gumagalaw nga po off the ball. At noong nakaraang season, umabot siya sa 38.5% mula sa 3. Siyempre, malaking asterisk yan dahil career 34.4% shooter lang siya mula sa 3 at 3 beses pa lang niyang nalampasan ang 35% shooting sa buong season. Kaya mahirap sabihin na permanenteng nag-improve talaga ang shooting niya. Pero at the very least, pinakita niya na kaya niya namang maging effective kapag karamihan ng kanyang attempts ay open shots. At para sa isang contender, minsan hindi mo naman kailangan ng isa pang superstar. Kailangan mo lang ng player na marunong gumawa ng tamang play katulad ni Bruce Brown. Kaya para sa akin, ang magagandang fits para kay Brown ay ang Cleveland, Denver, pwede ring San Antonio. Next naman tayo kay Brandon Williams. 26 years old pa lang po si Williams at noong nakaraang season ay nag-average siya ng 13.1 points, 2.9 rebounds, 3.9 assists, and 0.9 steals per game para sa Dallas. At ang salary niya noong nakaraang season, around 2.3 million lang kasi medyo bata-bata pa siya sa NBA. At ito ang pinaka-interesting sa kanya, mahilig siyang sumalaksak. Napakahirap humanap ng guard na consistently kayang makapasok sa loob ng depensa sa half court. Si Williams, kahit 6'2 lang, halos kalahati ng kanyang shot attempts noong nakaraang season ay nanggagaling sa paligid ng rim. At kapag half-court offense ang pinag-uusapan, nasa 86 percentile siya pagdating sa frequency ng kanyang pag-atake sa basket. Hindi siya perfect finisher mga idol, pero kapag 64% ang shooting mo around the rim, manageable na yon para sa isang guard na kayang umatake mula sa iba't ibang angles at iba't ibang speed. Mas interesting pa, tumira siya ng 51.8% sa kanyang mga drives at nakakuha ng shooting fouls sa 11.1% ng kanyang drives. At alam ninyo kung sino yung ibang mga players na nakagawa ng ganitong combination sa top 10 plus downhill attacks per game? Sina Giannis, Luka, Anthony Edwards, Austin Reeves, Zion, Julius Randle at Jimmy Butler. Hindi ko sinasabing kapareho niya yung mga players na yon dahil malayo pa siya sa level nila. Pero pinapakita lang nito kung gaano ka-interesting ang kanyang ability na sumalaksak. Ang problema, maliit siya mga idol, kaya malaking concern ang depensa. Hindi rin reliable ang 3-point shot niya at kailangan pa niyang maging consistent bilang passer. Pero may scoring potential siya. At kung makapa-develop pa niya yung kanyang outside shooting, baka maabot niya pa yung next level. Kaya magandang fit para kay Brandon Williams para sa akin ay ang Charlotte, Golden State, Memphis, pati Milwaukee. At ang pangatlo natin ay si Ochai Agbaji. Ito naman yung pinaka-risky sa tatlo. 26 years old po si Agbaji at nag-average lang siya ng 6.7 points, 2.3 rebounds, 0.8 assists at 0.4 steals per game nung nakaraang season. Kumita siya ng around $6.4 million. At bakit siya interesting? Dahil lottery pick siya mga idol, pero ngayon hindi na siya nabigyan ng qualifying offer ng kanyang dating team at tuluyan nang na-renounce ang kanyang mga rights. Kaya unrestricted free agent siya. At may dahilan din kung bakit. Offensively, hindi talaga siya naging consistent. Minsan kapag nasa court siya, parang naglalaro ang team ng 4-on-5 dahil hindi sapat ang kanyang opensa para pilitin ang depensa na respetuhin siya. Pero ito ang dahilan kung bakit hindi mo siya basta-bastang susukuan. Defense. 6'5" po si Agbaji at mula nang pumasok siya sa NBA, consistently niyang pinapakita na kaya niyang bantayan ang mahihirap na assignments. Hindi siya bumaba sa 87th percentile sa matchup difficulty ayon sa tracking data na ginagamit sa analysis na ito.
At higit sa 2/3 ng kanyang career defensive possessions ay ginugol niya laban sa primary ball handlers ng kalaban. So kung ikaw ay isang contender na kailangan lang ng isang athletic wing na kaya mong ihagis sa pinakamahirap na assignment ng kalaban, may value po si Ochai para sa inyo. Ang problema lang, kailangan niya lang hanapin ulit ang kanyang shooting stroke noong 2023. Tumira po si Agbaji ng 35.5% mula sa 3. Noong 2025 naman umabot siya sa 39.9% sa mahigit 200 attempts. Kung may babalik niya kahit malapit lang sa ganong level, biglang magiging interesting ulit ang kanyang value. Dahil kung kaya mong pagsabayan ang 6'5" frame, athleticism, perimeter defense, at respectable na 3-point shooting, may lugar ka talaga sa NBA. Kaya magandang fits para kay Agbaji ang Cleveland, Golden State, Minnesota, pati Sacramento. At kung mapapansin po ninyo, walang superstar sa tatlong pangalan na binanggit natin. At yun mismo ang punto. Hindi lahat ng successful free agent signing ay kailangan maging headline move. Minsan, ang championship team ay nabubuo dahil sa mga players na pumupuno sa maliliit na butas ng roster. Si Bruce Brown Jr., kaya niyang kumonek ng offense at maglaro ng iba't ibang role. Si Brandon Williams may downhill scoring ability na mahirap hanapin sa maliit na guard. At si Ochai Agbaji naman may defensive potential at shooting upside na pwedeng ma-unlock sa tamang sistema. Hindi ko sinasabing magiging superstar sila mga idol, pero kung makuha mo sila sa tamang presyo, probably mga veteran minimum na lang din yung mga to at papunta sila sa tamang team, pwede silang maging mga players na mapag-usapan din natin pagdating ng playoffs at sabihin natin, bakit hindi kinuha ng team ko to noon? Kaya mga idol, sa tatlong ito, sino kaya yung pinakagusto nyo makuha ng team nyo? Bruce Brown, Brandon Williams, o Ochai Agbaji? At sino kayang mga NBA teams yung fit sa mga laruan nila? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.